Good morning po sa inyong lahat. JDB po uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, ito hong si Katunying, tila ba'y tinabla si Vice President Sara Duterte. At sang-ayon na rin po siya sa ating kalooban na dapat maimbestigahan si VP Sara. And which, ito naman na po talaga yung nangyayari. Natapos na nga ang investigasyon na ginagawa sa kanyang tanggapan at sa DepEd nung panahon niya. At isinubmit na nga ng isasubmit na ng Committee on Good Government and Accountability etong kanilang committee report na kung saan yung mga nung isang araw na nagkaroon po sila ng hearing ang committee na to, hinighlight nila doon yung mga ebidensya ng na nagpapakita ho ng mga pagkakamali na nagawa po ng ating vice presidente. Naalala ko lang, meron dong binabanggit sila na noong, yung binabanggit natin palagi sa confidential fund, na meron pong tinatawag na Joint Circular 2015-01 na inisyu po ng COA, DBM, DILG, and then yung DND. Nakalimutan ko yung isang GCG na binabanggit doon na ahensya rin po ng gobyerno. Na kung saan maliwanag na hindi po nasunod, hindi ho na-comply ng maayos ng Office of the Vice President at ng DepEd na kung saan halos iisa lang din naman yung mga tauhan pala. So meron daw po rin silang nakita na yung mismatch daw po ng pagbibigay ng confidential funds sa mga ahensya ng gobyerno na involved sa mga ahensya ng gobyerno na wala naman pong kinalaman doon sa public order and safety or yung sa may kinalaman sa national security. So, dapat to pagka walang kinalaman sa ganyan, hindi po talaga dapat bigyan, 'di ba? Napakaluwag po ng batas na etong umiiral na batas ngayon, yung yung Joint Circular 2015-01. Bukod doon, yung irregular po na paggamit ng confidential expenses sa mga programa, mga gawain nila, at yung mga project ng ng ahensya na wala namang wala naman talagang actual na dapat paggamitan ng confidential funds. 'Di ba? Katulad ng tree planting, yung mga ganun. So, yung sarap-sarap, 'di ba? Tapos pagdating dun sa reporting, ayun na, dinodoktor na tuloy yung pagre-report. Yung mga pagli-liquidate, dinodoktor na nila. Tapos yung payment ng reward system sa mga tao. So, ang problema, hindi po ito ma-identify kung sino yung mga nabigyan. Biruin nyo, 405 out of mahigit 600 na mga nag-acknowledge, mga pumirma doon sa acknowledgement receipts. 'Di ba? Kahit sabihin po yan na yan ay code names ng mga espiya nila. 'Di ba? Kailangan po verifiable pa rin. 'Di ba? Verifiable pa rin po kung ano kung sino ang taong tumanggap nito. Yung bang pag-verify ng ahensya ng gobyerno, pwede nilang matrace kung sino. And after all, hindi po nangunguhulugan na ito'y na, oy pare, salamat at welcome pala ako dito pare. Kaibigan ko po, KPL. Kahit magkaiba kami maisingit ko lang, magkaiba kami ng side, ang pagkakaibigan, hindi ho dapat ito nawawala. 'Di ba? Ang issues, sabi ko nga mga vloggers dapat, nagkaisa kami para sa bayan, pagmamahal sa bayan. Pagdating doon sa mga pinaniniwalaan namin, dapat issue-based tayo. 'Di ba? At kami, yun ang paninindigan naming magkaibigan. Okay? So, welcome naman po rito pare. Okay, hindi na nga kami ulit nagkita Ito. Alright, so balikan lang natin ito. Ngayon, ang isa sa nakita nila rito hindi po hindi po ma locate sino si ganito, 'di ba?
At talagang nagbigay pa ng challenge na matindi etong young guns ng Kongreso. 1 million para kay Mayor Grace Piatos. Yun naman po, it's just a clickbait kumbaga kasi ito alam na ho kasi talaga nila na wala talagang taong may ganung pangalan. And actually, 405. Di ba? Ngayon, ito pa yung sinasabing isa nila ron, ah, yung absence raw po doon sa ano, ah, yung absence ng requirement doon sa Memorandum of Agreement sa pagitan po ng mga ahensya na dapat yung tawag dito, yung kasi ganito yan paano yung paggamit nito, dapat meron pakikita sa inyo ano yung kumbaga programa papaano yung gagamitan nito ng pera. Kaso nga wala. Now, doon sa prima facie evidence nila, sabi ron, ang isa sa mga naging problema rin ng ahensya yung failure nila to comply doon sa documentary requirements na pagpapakita ng tamang disbursement at liquidation po ng pera, yung confidential funds. And then, isa pa, yung failure din nila na mag-submit ng report. Alam niyo ba, alam niyo base doon sa guidelines, yun pong yung audit reports nila, kinakailangan po isubmit nila yan sa oversight authorities. Okay? At sino-sino po yung oversight authorities? Ang Commission on Audit, House of Representatives, okay? Andun yan, kabilang ang Kongreso ho. Pati nga ang Senado kabilang sa dapat na bibigyan nila. Ito, ginamit namin yung confidential funds. Ito yung kabuuang halaga. Ito yung breakdown. Ganito namin yan ginamit. Hindi naman po nangangahulugan na hindi lamang ang COA ang nakakita na-breach na yung confidentiality. Mali ho yun. Mismo ho kasi yung guidelines sinasabi doon kailangan magbibigay kayo ng report ng paggastos ninyo ng pera na yan sa Commission on Audit, sa Kongreso ng Pilipinas at sa Senado ng Pilipinas at sa tanggapan ng Pangulo. Ang problema, hindi po nila ito nagawa. Kaya ho, nung hearing doon sa Committee on Good Government and Accountability, nag-request pa sila jusis tecum sa COA. Dalhin nyo yung mga dokumentong isinabmit sa inyo ng tanggapan ng Vice Presidente at saka ng DepEd. Ni Sara. Okay? Kaya yung sinasabi ho ni VP Sara na wala raw pong karapatan ang tanggapan na to, ang Kongreso, yung committee, na tanungin siya. Wala raw silang karapatan na magtanong sa mga bagay na may confidentiality. Mali ho siya ron. Kasi kabilang sila. Again, COA, etong Kongreso, dalawang kapulungan, tapos yung tanggapan ng Senado, yung tanggapan ng Pangulo. 4 po ang pagsasubmitan nila ng kopya. Isa lang ang binigyan nila. Diba? Tapos, isa rin doon yung disbursement ng pondo na allocated doon sa isang ahensya. Tapos, again, wala namang kinalaman doon sa national security, sa peace and order. Kagaya nitong Office of the Vice President, wala namang mandato yan para dyan Maliwanag na maliwanag. Ano lang ba ang mandato ng Office of the Vice President? Spare tire. Maliwanag sa konstitusyon natin yan. They can invent, pero hindi pwedeng sumaklaw doon sa ibang ahensya ng gobyerno. Kasi mapipila yung trabaho nila kasi may Office of the Vice President na feeling mataas sa kanila. 'Di ba? Kaya nga po 'yan ang dahilan hindi binigyan ng konstitusyon ng iba pang trabaho ang OVP. Kasi po kailangan ng OVP naka-reserve lang talaga at hinahanda palagi, ready anytime ang kanyang tanggapan mag-take over in case kailanganin ng sitwasyon.
Okay? Now, tsaka isa pa yung yung disbursement ng pondo sa ibang tao katulad nung ginawa nila. Inutos daw ni VP, sabi ni Gina Acosta, tsaka ni Mr. Fajarda na ibigay doon sa kanilang CQ. Di ba? Eh, my God. Eh, bawal po yun. Yung CQ, yung chief na si Colonel, ano nga yung pangalan ng Colonel na yun? Oh, yun ang kanilang, yun ang kumbaga, ito yung bahala ng gumastos doon sa kanilang sa kanilang pera, 'di ba? Ang sabi nga ni Gina Acosta, nauunang dumating sa kanya kumbaga yung accomplishment report. Tapos kaya doon nagulat ang Kongreso, bakit may accomplishment report? Eh gagawin niyo pa lamang ito. Dapat ang nauuna, ano yung programang gagawin ninyo? 'Di ba? O ngayon, pakinggan po natin etong si Katunying. Hey, Tuns. Of work po ba talaga yung paggamit nitong mga confidential funds para matapos na rin, ma'am, yung question once and for all? Yes, ma'am. Yeah, it's correct si Nolasco at saka etong sila Chika, yung dalawang yan. Na sayang nga lang hindi na kaya nagagalit nga pala. Hindi naman nagagalit, nagrereklamo lang etong Makabayan Black si Franz Castro. Bakit tinapos agad ng Committee on Good Government and Accountability ang investigasyon? Kasi ang inaalala niya, baka hindi maging patas ang investigasyong ginagawa ng AFP diyan kay Nolasco at kay La Chica. 'Di ba? Baka magkaroon ng protectionism at maiwan na lamang ang buong pananagutan dito po kay Fajarda at diyan po kay Gina Acosta. Yan ang inaalala niya. Na tama lang din naman na magkaroon sila ng pananagutan, pero sabi niya, isa sila sa mga maliliit lang na empleyado. Yung mga malalaking player talaga, makakawala rito. Sabi niya. Yeah, that's correct, Marivic, di ba? Tama naman si Franz Castro doon. Oh. Di ba? Kaya lang di natin alam, ano ba talagang wisdom nila doon, bakit tinapos. Di ba? Pero alam niyo meron kasing may bago hong itinatag ngayon, Quintacom. Di ba noong ko pa sinasabi sa inyo yan, magkakaroon ng Quintacom, 5 committees bubuuhin. Oh. Yan bukas mamaya merong Quadcom na naman tayong abangan. Baka nga maging last ng hearing nila yun eh. Sige, VP Sara. Not being evasive, if you are referring to the budget hearing and the hearings in the House of Representatives, I'm not being evasive. I am not answering the questions because... Ayun, so hindi raw niya po sinasagot yung mga tanong ng committee. Bakit? They have no authority to ask confidential questions. I am answering questions about the use of the money in the Commission on Audit. And there is you ask the Commission on Audit if there was anything at all that they can say or see that we are not cooperative with the audit. Okay. Now, in regard to their cooperation, totoo naman po, very cooperative naman talaga sila sa Commission on Audit. In fact, nung tinatanong siya doon noong 2023 nila Senator Risa Bebe, nila Risa Ontiveros at saka ni Senator Amy Marcos Nyo, sinasabi niya doon, ginamit namin yan, tree planting, sarap-sarap, ginamit namin yan doon sa million trees, yung tree planting, yung para sa munting kabuhayan, 'di ba? Ganon yung mga niya. And then sabi pa nga niya, lahat ng ginagawa, lahat ng proyekto ng Office of the Vice President, ginagamitan namin ng confidential fund. Then tanong, pasok po ba yun? Diba? Pasok po ba yun sa guidelines? Yun eh. Pagka may guidelines, dapat po sunusunod. Diba? Because they have regular funds. Oh, may regular funds sila, di bahala sila sa buhay nila. Pero problema, mayroong guidelines ng CF. At hindi po ito first time. 'Di ba? Hindi ito first time kay Sara. Palagi sila may CF
doon sa Davao City. Kaya alam niya kung ano yun at para saan yun at kung ano ang dapat gawin. So it is wrong to say So, it is wrong to submit a report, a liquidation report, na yung mga category ay umaakma na sa categories po na in-identified ng guidelines. Purchase of information, yung mga ganon. Sa guidelines yun nakalagay eh. So sinunod na lang nila yun. Para hindi na mahirap. Bakit ganon? Nag-iba yung sinabi. Nag-iba yung reporting doon sa sinabi niya. And that must be the very reason kung bakit ayaw niya sumagot na ng maayos. Kasi magulo siya talagang sumagot. Di ba? that I am evasive. I am definitely not answering questions about the use of the fund, about confidential funds, because it pertains to national security and the lives of the people involved in intelligence operations. And yes. Mali nga siya ron eh. Kasi nga po, doon po sa, again, yung guidelines po, yan, yung 2015-01, ang sinasabi nga po doon ay kailangan din silang mag-submit ng kanilang report. Yung sa Joint Circular number 2015-01, mag-submit sila sa COA, mag-submit sila ng kopya rin, parehong kopya rin ang binigay sa COA, bigay nila sa Kongreso ng Pilipinas at sa Senado ng Pilipinas at sa Office of the President. Problema, hindi po nila sinunod. Pero hindi po nangangahulugan na ito po'y pwedeng maging basehan ni Sara na walang karapatan ang Kongreso na magtanong. In fact, they can declassify. Kasi sila yung may karapatan eh. Sila yung may karapatan na tumingin doon at magbusisi paano nyo ginamit. Even though the Constitution says it is the Commission on Audit who has the sole authority to do this and that and that and that in regards to auditing. Okay? Pero, ito po mismong si COA kasama sa DBM, ang DILG, ang DND, saka yung isa pang ahensya, naglabas sila ng guidelines. Dapat ang guidelines, at ito yung nagsisilbing pinaka-IRR nito, Implementing Rules and Regulations. Dapat sinusunod ito. Kung may dinagdag doon, dapat bigyan ng kopya. Bigyan ng kopya. Tapos sinasabi niya ngayon, walang karapatan ang House na magtanong. Mali po si Sara doon. As I said, we have fully cooperated with the audit process of the Commission on Audit, who has the sole jurisdiction. Okay. Ito pang isang nakakano rito eh. They keep on cooperating. Di ba? They are very cooperative now. Totoo naman yun. Kasi palaging may sablay. And look, makakuha nga po sila consistently from 2018 up to present. Nakakuha sila ng unmodified opinion. Di ba? Na kung saan, sinasabi doon, ang basis daw ng unmodified opinion na inisyo ng isang auditor ay nakita niya nung inaudit niya, ibig sabihin kinalkal niya yung mga pages ng financial statements ng ahensya, ito po ay compliant sa umiiral na standard ng accounting process. Pero hindi po nangangahulugan daw, hindi raw po pwedeng ipakahulugan ng unmodified opinion na malinis, walang makikitang alingas-ngas sa paggamit ng pera o ng pondo ng CF. At higit sa lahat, hindi naman daw po nito rin pinatutunayan na ang ahensya na gumamit ng pera na nag-submit nito ay sumunod sa mga umiiral na panuntunan. At isa na nga po doon yung Joint Circular 2015-01. Maliwanag na maliwanag, nakasulat yun doon. At yun ang sinasabi ng mga vloggers nila na absuelto na raw. Tapos pag binasa mo, walang sinasabi doon
na absuelto, walang problema ron sa kaperahan. At pag ni-research mo, yung mga pinaliwanag ko kanina lang, yun ang makikita nyo ron. Di ba? Jurisdiction to ask questions about the use of confidential funds. In fact, Kasi nga na booking, di ba? Like yung sa DepEd, ang ginawa nila ginawa nila, humingi sila ng certification. Sabi nga ni Attorney Powa, siya yung humingi as a proof na successful yung activity. Tapos ginamit nila yung papel, yung certification, sa pag-liquidate ng pera ng DepEd. Aray. Di ba? 2 quarters of the Department of Education are already cleared by the Commission on Audit, but it is still being questioned inside the committee in the House of Representatives. So that is the reason why I am not answering questions from the House of Representatives. Plus the fact that, as I said, it is an attack. It is a political attack. Tinatanong ka lang, damuho ka. Political attack. Sabi ng guidelines, mag-submit kayo ng dokumento sa kanila. Pareho na sinabit nyo sa COA, di nyo ginawa. Tapos pagka na-question, political attack. Ayos. If you are in aid of legislation and you want to legislate about confidential funds, you do not target one office and terrorize and torment the employees of that office. What you do is you do a sampling, a random sampling of the offices who have confidential funds. Why not call the office of the president who has billions and billions of confidential funds? Ito yung problema di ba? Problema sa kanya Siya yung merong problema, di ba? Bakit ako yung milyones lang naman yung confidential funds namin? Yung Office of the President, ba't di nyo imbestigahan? Kasi billion-billion yung kanyang confidential funds. Di sana sinabi mo rin yan noon sa panahon ng tatay mo. Ito yung typical na sakit ng mga Pilipino, sa totoo lang. 'Di ba? Yung halimbawa nahuli sa traffic violation, overspeeding, walang helmet. Gagawin niya ngayon, habang binabasa yung lisensya niya, lilingon ngayon yan, magiging traffic enforcer. Boss, bakit dumaan yun na walang helmet, di nyo hinabol? Kung hinabol niya yun, di tumakbo ka, tumakas ka. Di ba? Bakit ganun? Di ba? Ganun ang style ni Sarah. Mandadamay ng iba. Yung problema ho kasi, between her and OP, siya ho yung nakitaan kasi dyan, siya ho yung nagka-red flag kasi dyan sa confidential funds. May amats to. If you want to legislate about confidential funds, so that shows that they're singling out the office of the vice president. And paawa, ini-single out nila kami. Hindi niya masabi na, na ito yung hinahanap ko sa kanya rin bakit kami lang ang tinitignan nyo? Ang Office of the Vice of the President, pareho lang kami na red flag. Busisiin nyo rin sila. Okay pa ho sa akin yun Pero ang problema nga kasi siya yung may red flag At yun na nga lumobo ng lumobo. Ay, correct po kapatid. 406 names Ngayon. na nag-acknowledge na tumanggap ng pera, puro mga non-existent. Sasabihin nyo, confidential yan baka naman talaga itinago sa pangalang iba. Ba't pa kayo nag-submit ng acknowledgement receipt kung lokohan lang pala yun? Correct. Dapat hindi na ni-require yung acknowledgement receipt. Tama, di ba? Ba't pa kayo nag-submit ng acknowledgement receipt? Sabihin natin, totoo, yan ay mga mga code names. Okay? Mga code names. Pero maya-maya paliliwanag yan ni Senator Ping Lacson. Paano po ba talaga dapat yan mangyayari? Kasi code names naman daw talaga dapat yan. So, what I'm saying here is, may mali talaga, may problema talaga sa pera ng bayan. Pag nakita na nating mali yun, at umokay pa rin tayo,
at nakita na natin, hindi, mali yun, pero okay yan. Kasi Mali yun, pero okay yan. Doon na ho talaga may problema tayo. love ko yan may problema na po tayo, mga kababayan. Tapos ngayon, makikita natin, dahil nilabas ng COA yung report nito, na ang Confidential and Intelligence Fund ng Office of the President ay ilang bilyon? 4 na bilyon ba? O 5 bilyon? Ba't yun, hindi iniimbestigahan? Pwede rin pong ba imbestigahan yun sa totoo lang? Kaya lang, may problema tayo ng konti. Bakit po? Ang presidente po kasi ng Pilipinas ay hindi po isang civilian na mamamayan lamang. Correct. Hindi naman civilian authority, hindi lang civilian ang ang Office of the President, 'di ba? Siya ang Commander-in-Chief of all armed forces of the Philippines. Ang daming ahensya ang nasa ilalim sa kanya. And yet, Congress and then ang Senate mismo, nagsasabi nga sila na nakita nila yung very comprehensive na liquidation ng tanggapan ng Pangulo sa kanilang Intel at saka sa kanilang CF fund, sa kanilang Confi funds. At doon ako nagulat din nun, kay Coco Pimentel, sinabi niya yon, pati itong iba pang mga taga-opposition. Sa kanya kasi nagka-problema. Ito ngayon, mga kababayan, bakit po iyan ay nasabi ng Senado na ang tanggapan ng Office of the President ay first time nilang nakakita ng ganong kakomprehensibo na liquidation report sa kanilang CF at Intel. Bakit nila yan nasabi? Diba? Kanina ko pa dinidiscuss yung dahilan. Paki-comment po kung bakit nila nasabi yun. Nang hindi sila humihingi ng kopya sa tanggapan ng Pangulo na, hoy, mag-submit nga kayo rito, Justice Tecum. Dalhin nyo rito sa susunod na hearing ang mga dokumento, paano nyo ginastos yan. Yung confidential funds na bilyon-bilyon at yung CF ay yung Intel ninyo. Hindi ho sila gumanon. Paano yun? Anong dahilan? At 'di ba nasabi nila na they're satisfied dun sa report ng Office of the President. Paki-comment. Walang disallowance, okay? Pero hindi meron tayong isang basehan. Meron silang isang basehan na binanggit ko kanina diyan, na dapat binibigyan ng COA, ang Office of the President, ang ang House of Representatives and Senate. Ano po 'yun? Ano pong nag-uutos sa kanila na gawin 'yun? Okay, so 'yun po yung sagot. Katunying. Sino po ba ang presidente ng Pilipinas? Ang presidente po ng Pilipinas ay hindi lang po chief executive, kundi siya po ang commander-in-chief of all the armed forces ng Pilipinas. So may kinalaman pa rin po sa state security, sa national security ang Pangulo. Kaya yung tungkol sa confidential intelligence fund niya, kung gusto niyong pa-imbestigahan, okay din yun. Pero ang kaibahan po kasi niya, bilang Pangulo, siya ang Commander-in-Chief. Yung pangalawang Pangulo at Deputy Secretary, iba po yun. Ano po, mga kababayan? Okay. So, procedure, kung paano nililiquidate yung intel. Halimbawa, sa law enforcement, nagaling ako sa PNP, okay, sa armed forces, yung isa pang intelligence agencies natin. Pagkapag gagastusin mo yung intelligence fund, ang pinaka-liquidating instrument yan, sa abot na aking nalalaman, magsasabit ka ng intelligence project na kung saan nakadetalye doon yung pagkakagastusan. Dangan nga lang, sealed envelope yan Dahil nga baka kasi yung confidentiality noong yung nature ng pag-disburse mo ng pondo, ang ginagamit niya dyan, puro mga code o kaya aliases. Kaya si Mary Grace Piatos. Pero alias si Mary meron Grace ding paper trail yun pagka inaudit na kung saan sino ba tong alias Joe? Alias Pedro? Sino yan? Meron ding nakapalob na ganyan. At kung hindi approved yung intelligence project na sinabit ng isang intelligence unit o intelligence agency, hindi valid, hindi pwedeng mag-release ng intelligence fund. Tapos pag na-declassify na yan, halimbawa, accomplished na yung mission, nagkaroon na ng successful operation o kaya for some reason, negative yung operation, ano na yan?
subject to audit na yan. Pwedeng special audit, pwedeng kung may nasilip yung COA, pwedeng yung tinatawag nilang fraud audit, dahil meron na sila nakitang fraudulent na mga releases. At saka yung regular audit. Maraming may mga proseso sinusunod. Ngayon, sino ba talaga yung may mandate para mag-audit? Maliwanag, yung Commission on Audit. Pero sabi nyo nga kanina, Ali, saka Patpi, di ba, merong oversight function ang Kongreso, both houses. At katunayan, meron ngang meron ngang circular o merong umiiral na batas na kung saan quarterly dapat nagre-report lahat ng agencies na gumagamit ng pondo sa both houses of Congress, kasi in the exercise of their oversight functions o mandate nila, kailangan makita nila paano, ano nangyari doon sa ipinasa nila na national budget o GAA. Okay. Isa pa yan, tungkol dyan po sa Okay. So yun, maliwanag. Diba? Binabanggit din ni Ping Lacson na merong Joint Circular 2015-01 na etong merong oversight function, COA, yung Kongreso ng Pilipinas, okay, yung House and yung lower house and the upper house, at saka ang tanggapan ng Pangulo. So yun po. So pag sinabi natin merong oversight function, ibig sabihin may kapangyarihan po silang magbusisi nito. May at bahagi po ng proseso sa pagbusisi ay magtanong. 'Di ba? Questioning. Ano yung anong basihan ng sinasabi ni Sara na wala raw kapangyarihan ng Kongreso, anak ng tutsang. May oversight function sila. Bukod pa dun sa sinasabi ng Constitution natin, ay maliwanag po, yung Joint Circular 2015-01, kabilang sila, Senado at Kongreso. At yan din ang dahilan kung bakit nga sinasabi ko, hindi man lang nila hiningian na magdala ng bulto-bultong liquidation nila para ma-examine ng Senado. Kasi nga, ayon nga po doon, sabi nga ni Lacson, dapat quarterly, 4 na beses sa isang taon, kayo ay nagsasubmit ng report. Paano nyong ginagamit? Di ba? yung kanina naman, yung nagtatanong rito, na wala naman daw ng CF ang DepEd. Meron po 500 million pesos po ang CF nila. So dito under VP Sara, ang pinag-uusapan dito is the 625 million na confidential funds. 125 sa sa OVP, tapos 500 po diyan po sa tanggapan ng sa DepEd. Okay? Sabi si BBM naging agrisec pero nasaan ang layo naman ng ano mo. Sorry. Sayang napansin na layo pa. Eto, dati wala naman po sila. Kailan kakaiba nga si Sara 'Di ba? Nag-hire siya ng mga taong may nalalaman, katulad po nito ni Yusek, pangalan nito, yung naglabas ng resibo, ng sobre, si Gloria, ano ba yun? Gloria Mendoza ba yun? Basta si Yusek Glo. Ay naglabas siya ng yung may sobre. Hinire siya, ang background niya po ay walang kinalaman sa purchasing. Bagkus ang kanyang thank you Marivic, Mercado, yun, Miss Orly Mercado. Si Gloria Mercado. Yun ang background niya. Nandun ako sa hearing na yun nung binanggit ni Congressman Pogi yung kanyang background. Kasi nga ako man nagtataka rin ako, bakit etong si Gloria Mercado nandun sa naging hepe ng purchasing. Diba? So most likely ginamit sila para po makapag-justify, makakuha ng confidential funds. Kasi bukod sa kanya, meron pang isang mapagkukunan ng pag-justification
si Sara. Ito nga ang kanyang mga sikyo. 'Di ba? Si Nolasco at saka yung isa, dalawang opisyalis ng yung mga sikyo nila. Ay nako. So ito, maliwanag na ho diyan sa sinabi ni Ping Lacson. 'Di ba? Na meron talagang kapangyarihan. Dito nga ho nabutata si Sara. Dahil sa sinabi ni Lacson na talagang merong oversight function. And this is very, very disappointing. Kasi ako po, alam po yan ni Vice President Sara Duterte. Vice President yan, mag-iingat yan. Pero ang problema, nagiging careless. To the point na, kunwari, ipagpipilitan na wala. Alam naman niya, isa siyang abogada. 'Di ba? Kaya tingin ko, dapat talaga disbar eh. 'Di ba? Kasi kapag ganyan na klase ng abogada ka, tapos dinideny mo ang existence ng isang batas, ano ang itinataguyod mo? Kabalintunaan. 'Di ba? Delikado ang bayan sa mga ganyang klaseng abogada. Alright, so iwan muna natin ito.